So umani nga po ng batikos galing sa mga boxing fans ang naging unang press con para sa exhibition fight ni Mayweather Jr. kalaban si Tyson Sambedes, kung saan mga idol, panibagong easy fight at easy money lang daw ito para kay Kalbo sa bakbakan. Mantakin nyo daw kasi mga idol, kumuha daw si Floyd ng exhibition fight kontra sa maliit na fighter at mukhang gurang pa ito kumpara kay Floyd. Hindi man lang daw ito kumuha ng magandang kalaban para naman daw meron rason na panoorin ng kanyang exhibition fight. Sobrang layo daw ito mga boss sa muntikan na laban ni Manny Pacquiao sa exhibition fight, kung saan pinili ng Pinoy legend mga boss na labanan ang dating kampiyon na si Probodnikov. Mas mabangis ito na kalaban. Samantala nagbigay naman po si Floyd mga idol ng update patungkol sa laban nito kay Pacman. Ano yung mga idol, hindi pa daw talaga kasado ang laban nito kay Boss Manny, pero masaya daw si Floyd na malapit na mag-finish line ng pag-uusap nila ng kampo ni Pacman at kahit anong oras daw mga idol, pwede na ma-announce ang bakbakan nila. Bagamat biglang iniba naman ni Floyd ang usapan ng tanungin siya sa status na laban nito kay Pacman, kung exhibition fight ba o real fight. Iba-iba na ang sagot ni Floyd dito, kaya wag talaga tayo umasa mga idol na magiging real fight talaga ang laban ni Floyd kay Manny Pacquiao. Basta hindi pa na-announce ang laban ng isang real fight, ibig sabihin nito mga boss, may pag-asa pa talaga na baguhin ito ni Floyd sa exhibition fight. Sa kabilang banda naman mga idol, isang malaking kasinungalingan daw mga boss ang pinapakalat ng kampo ni Devin Haney na pipirma ito ng kontrata ng $100 million para lumaban ito sa Super Boxing. Itong sinabi mga idol ni Teofimo Lopez Jr. sa kanyang panayam sa Fight Hub. Imposible daw na bayaran si Devin Haney ng ganito kalaking halaga para sa laban na to. Sa mga hindi po nakakalam mga boss, magkasama po si Lopez at Boy Ilong na inoperan na pumirma sa Super Boxing, kaya malamang alam nito mga idol kung magkano talaga ang bigayan kay Haney Boy. At ayon sa mga boxing fans, isang PR lang daw talaga ito na mag-amang Haney para sabihin na ganito kamahal ang numero ni Boy Ilong sa laban, pero ang totoo wala talaga may gusto na promoter na magbayad sa kanya ng malaking halaga. Samantala speaking kay Naoya Inoue mga boss, sa naging panayam naman po ng Matchroom CEO na si Eddie Hearn, sinabi nito mga idol na sakaling matuloy daw ang laban ni Naoya Inoue kalaban si Bam Rodriguez, walang pag-asa daw manalo si Inoue kay Bam. Well, malaki ang respeto natin sa reaksyon na to ni Eddie Hearn. Entitled naman ito mga idol na magbigay ng kanyang reaksyon sa laban, pero para sa ating mga boss sa bakbakan ni Bam at Inoue, malaki ang tiwala natin mga idol na magwawalis lang talaga ng dumi sa sahig si Inoue sa laban nito kay Bam. Kung January 2027 ganito kaaga ang bakbakan nila, may paglalagyan talaga si Bam dito. Wala naman tayo masabi sa galing ni Bam sa bakbakan mga boss, isa talaga ito sa pinakamahusay, pero sa liit ni Bam mga idol, ewan ko na lang kung abot pa ito ng round 7 kay Inoue. Okay lang sana kung sasabihin natin na even ang laban kung ka-division si Bam at Inoue, pero pang 115 pounds lang talaga si Bam, kagaya nga sa mga sinabi natin mga boss. Sanay si Bam na sumibak ng fighter na maliliit, pero si Inoue sanay sumibak na malalaking kalaban. Malayo talaga ang diferensya nito mga boss, at hindi na tayo nagulat mga boss sa sinabi ni Eddie Hearn. Natural lang talaga nakakampi ito sa kanyang alaga, at isa pa ganito rin ang sinabi ni Eddie Hearn sa naging laban ni Akhmadalib kay Inoue, pero ang ending pala mga idol, pinaglaruan lang ni Inoue si MJ sa bakbakan.